Sir, opinion nyo lang po sa patungkol dun sa National Security Council sa pagtanggal dun kay Vice President at saka kay former President Rodrigo Duterte. Anong masasabi nyo dun, sir? Yun po ang nakakalungkot dahil po siyempre partisipasyon po ng Vice President yung national security ng ating bansa. Ano po, siguro may mga nagnanais lang tanggalin dyan, pero ang totoo, dapat magkasama pa rin sila para proteksyonan ng ating Pilipinas ng kapayapaan at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Ano po. Kami nga pala yung Muslim Alliance. Ako yung tagapagsalita nila. Yung Muslim Alliance para kay BP Sara. To protect our BP Sara Duterte. Sir, bakit po natin napinisuportahan si BP dahil sa denaryo? Actually, hindi po siya taga Mindanao. Kami po ay sumusuporta doon sa mga taong inaapi. Kaya po kami, yung grupo namin, iba't ibang leader po yan ng Metro Manila, mga taga-Baclaran, mga taga-Quiapo. Doon kami sa naapi. Kasi alam naman natin na sa tamang landas yung Vice President natin. Mismo ang Pangulo natin ngayon, si BB, yung sinabi niya, huwag ituloy yung impeachment. Alam naman natin may magbibinipit yan, mayroong gustong tao na siya yung makinabang para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Sir, sa nangyayari ngayon, kasi parang nangyayari, minamadali ng mga ibang kongresista yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga po, nananawagan tayo sa mga kongresista. Sana po wag na nilang ituloy yan. Alam naman natin, pati yung INC, yung GIL, narinig ko rin, kasama rin. At yung KGOC ba yun? Kay Kibuloy. Tapos nananawagan sila, itigil na yan. Pero hindi na magulo yung bansa natin. Dapat tutukan natin yung mga kabuhayan, paano umunlad ang ating bayan. Paano magkaisa? Sir, INC, KOGC, may mga pananawagan ng ano. So bilang sa mga kapatid nating Muslim, sir, halos lahat po ba na ano? Hindi naman natin masabing lahat. Pero siguro ang mga kamuslima naman yung tutong na ng palatay sa Diyos, doon po sa inaapi, doon sila. Kasi alam naman natin na hindi impeachable yung mga ginagawa ng mga ibang grupo para lang po siraan ng Vice President natin. Ay doon po kami, kahit sinong makalaban namin, hindi po kami talagang susuportahan namin yung Vice President natin, kahit saan tayo makarating. Sir, maliban dito sa sa impeachment, so anong opinion po niyo dun sa National Security Council na pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at saka kay former President Rodrigo Duterte? Ano pong opinion niyo dun, sir? Yun nga po yun ang nakakasakit ng puso Kasi usually yung mga dating presidente, mayroon talagang may mga security po yan. Bakit naman sila pinag-iinitan? Kaya nga po nahalata ng halos sa taong buong bansa, talagang inaapi ang Duterte. Kaya po siguro nakita naman natin lalong dumadami yung supporter nila. Kaya kami po hindi kami mag-atubiling suportahan sila para lang doon sa panawagan na itigil na po yung kalukuhan. Saka ibalik na yung yung sa security ng dating first family. So sir, ano po masasabi niyo ngayon sa seguridad ng ating bansa, kasi napakarami na naman po ng mga krimen na naibabalita komite po, sir? Yun nga po nung kapanahunan ng yung dating presidente, former President PRRD, no? Talagang nakita naman natin na lisin talaga yung crime. Nakita natin pwede kang maglakad ng recto kahit saan lugar na madilim. Talagang hindi ka kakaroon ng kaba sa dibdib mo. Kasi alam naman natin yung mga
kapatid natin, yung mag-ama pala, yung mag-ama, talagang ginagawa nila, kahit ibuwis nila yung buhay nila para lang sa kapayapaan. Yan. Sir, may iba lang po doon po sa mga pagtapyas o sa pagtanggal ng budget ngayon 2025. So baka mayroon po kayong sariling opinion nyo doon. Talagang politika yan. Gusto lang tapyasan para walang magamit. Hindi naman tama yun siguro. Pero sa bilang isang mamamayan ng Pilipinas, dapat po yung mga kongresista natin doon sila sa patas. Kasi pagpalagay natin kung sila ang tapyasan ng budget, mas sasamang loob nila. Hindi kami sa ngayon dyan. Paano? Sir, ano na lang, last na lang sir. Mensahe na lang po kay Vice President Sara Duterte. Mensahe na lang po. Kung ano man, sakaling mapanood to ni yung mahal nating Vice President, si Inday Sara, kami po, mga kasamahan nyo po, yung Muslim Alliance, binuo po namin ito para lang sa iyo. Kaya po kami, hindi kami nagatumiling pumunta ng Davao noon, noong December, para lang maipakita sa dating First Family yung suporta namin. Talagang hindi namin pagbabayaan ng mahal nating Vice President. Siguro nararamdaman niya yun sa mga kamusliman. Okay? Sir, maraming salamat po. Na ako sa'yo. Sir, di ba nagkaroon kayo ng caravan support na wag i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Sir, mauulit pa ba yun? Siguro marami pang kasunod yun. Pag hindi nila nilubayan ang mahal nating Vice President. Gagawa kami at lalong dadami. Kasi ano lang yun, kumbaga sa biglaan lang yung pagkaraban namin. Baka umabot pa yan ng libo kung sakasakali. Talagang pag hindi nila nilubayan si BP Sara po. Sir, last na lang talaga. Sir, mensahe nyo sa mga nag-file o yung mga nanawagan na impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Doon sa mga mag-impeach. Nag-file ko ng impeachment lamang kay BP. Tingnan nyo na yan, marami tayong kailangan para gawin sa kabutihan ng ating mamamayan. Siguro mag-i-eleksyon, tandaan nyo, kung sino man ang kumontra kay Sara, mararamdaman niya. Hindi man kayo matalo, siguro matatapyasan ng malagi yung buto niya. Ay, ito lang ang opinion ko. Baka marami pang matalo dyan. I'm very sure.